Yon, start agad tayo. Topic for today is database. And what is database? So, database, doon tayo naglalagay ng information or ng data sa digital world. And usually, yung mga information doon sa systems na gagawin natin, lalagay natin sa database para um, mas maging efficient yung pag-manipulate natin, pag-retrieve natin, or yung paggamit natin dun sa data. And ganito tayo nagsastore ng information sa bahay or sa office natin. So, siguro sa bahay, meron tayong cabinet kung saan nakalagay lahat ng papeles natin. Papeles na may kinalaman sa bahay, papeles sa trabaho, like yung mga contract, siguro mga ORCR ng sasakyan or ng motor, siguro mga resibo ng um, mga cellphones, mga bank statements, utilities, depende siya sa kung anong trip sa buhay. Pero isa to sa mga pinaka um, efficient or siguro magandang way ng pagsistore. Kasi if kailangan kong hanapin kung nasan yung ORCR ng sasakyan or photocopy ng ORCR ng sasakyan, ayun, alam ko kaagad kung saan ko siya kukunin. Siguro sa office naman, like sa schools, meron kang filing cabinet na naka-arrange or naka-organized based dun sa first letter ng pangalan. For example, surnames. If ang nakalagay na information dito is yung Form 137, birth certificate, or yung mga files ng estudyante, medyo mas madali siyang mahanap. If gusto kong hanapin yung conception, alam ko kaagad kung saan drawer ako maghahanap. And siguro sa loob ng drawer na to, naka-arrange yung information ng or yung mga files ng student in alphabetical order, mas mabilis ko siyang mahanap. Siguro in some businesses, ganito naman yung magiging filing cabinet nila. So, depende siya sa kung ano yung information na kailangan mo i-store, kung paano mo siya i-arrange. And siguro si database, ganun din. Ikaw magde-design ng sarili mong database and kung paano mo i-handle yung data mo. So, for example, sa database na gagawin natin, kailangan mo mag-store ng information ng tao. And bawat tao medyo maraming information sila na pwede mong isulat. For example, pwede mong tanungin yung isang tao kung saan siya gumraduate, kailan siya gumraduate, pero siguro sa mga systems, hindi naman lahat ng system kakailanganin yung ganong klase ng information. So, dito sa database na to, I'm planning to create a online store para sa mga games. And siguro itong person's table, ito yung mga user na nakaregister or yung mga possible customer doon sa system ko. And ito yung mga information lang na kailangan ko sa kanya. Ano yung pangalan niya, ano yung birth date niya, and yung gender. So, sa isang database, pwede kang gumamit ng maraming table. Depende talaga kung ano yung mga information na kailangan mo. So, since tindahan ng games yung gagawin ko, syempre kailangan may listahan din ako ng game or may table ako ng mga games. And ayun, nakalagay doon kung ano yung mga larong binebenta ko. So, dito nakalimutan ko lang maglagay ng price. Pero, ito yung mga information na kailangan ko. Kailangan ko yung title ng game, release date, developer, tsaka genre ng game. And, yung gagawin kong database, hindi naman ganito yung magiging itsura niya. Hindi siya ganito kasimple. Pero, ganito yung structure ng data na kailangan ko. So, proceed tayo. Ano ba yung database na gagamitin natin? Kasi medyo marami-raming database yung nag-exist. So, may SQL, may MariaDB, Oracle SQL, SQL Server, MongoDB. Pero yun, focus tayo sa sa SQL databases. Ito yung mga alam ko and yung mga nagamit kong ganun. Pero focus tayo sa MySQL. Since si MySQL, naka-pre-install na siya once na in-install mo itong Laragon, which is ito yung gagamitin natin sa mga system na i-develop natin. So, before tayo mag-proceed sa paggamit ng database, kailangan muna natin alamin ano ba yung mga klase ng data na ini-store natin. So, sa database kasi and sa ibang programming language, nakakategorize yun. And tawag doon is data types.
So, dito sa SQL, actually sobrang daming data type. Focus lang tayo dun sa mga ginagamit talaga or sa mga commonly na ginagamit. And may tatlong klase ng data na commonly pinapasok sa database. So, merong string, which is alphanumeric and symbols na information. Possible pangalan, kasi may mga pangalan na may special characters. Possible may spaces. And pwede rin mga title siguro ng games. So, pwede mo siyang i-categorize as string. Numbers naman, sila yung mga ginagamitan ng mathematical operators. So, medyo maraming klase ng numbers din sa database. Meron din dates. And sa dates, yeah, marami-raming klase rin ng dates. So, isa-isahin muna natin starting with string. So, sa string, nandyan si varchar. And yung varchar na yan, meaning lang variable character. Pwede kang maglagay dyan ng ganun, alphanumeric with special characters na siguro hanggang 200 plus. And yeah, medyo konti lang, 200 plus. Hindi ka makakapaglagay sa kanya ng isang page ng libro or hindi ka makakapaglagay sa kanya ng mga description ng games na mahahaba. So, commonly ginagamit siya for titles, for names, yung mga text na hindi naman ganun kahabaan. Next is text, which is, eto na yung medyo mas mahabang version ng varchar. Makakapag-store ka na dito ng siguro mga nasa 60,000 yata. Hindi ako maging specific sa sizes na pwedeng ilagay sa kanila kasi later on makikita natin yan through Laragon. Meron din long text. So, if medyo malaki-laking text na yung kailangan mo i-store, long text na yung ginagamit. I think hanggang 4 gig or 4 gigabytes yung kasya sa long text. So, sa numbers naman, nandyan si int, which is integer. And number siya, na whole number lang. Tapos yung size na pwede mo ilagay sa kanya is starting from negative 2.147 billion hanggang positive 2.147 billion. Big int. So, mas malaking version siya ng int. Whole number lang rin yung pwede mo ilagay sa kanya. Meaning, bawal decimals or bawal yung may decimal places. Pero, yun. Etong big int, nasa quintillion na yung pwede mong i-store sa kanya na number. So, quintillion is after ng billion. Yan si trillion, quadrillion, quintillion. Medyo malaki na yung numbers na pwede mo ilagay sa kanya. Next is decimal. So, sa decimal, eto medyo kakaiba siya sa int tsaka sa big int since dito, once na mag-create ka ng isang decimal, kailangan mong specify kung ilan digits yung kaya niyang i-hold at the same time kung ilan decimal places yung kaya niyang i-hold. So, pwede niyong palit-palitan kung ano yung magiging size niya. Pero I think may limit din to. Check na lang natin later on kung ano yun. Next is floating point. So, si floating point naman is, or si float is, parang decimal lang rin. Pero, yun, pagdating sa sizes, yun lang naman yung difference nila. So, pare silang may decimal place or may radix point. And, yeah, pwede mo silang gamitan ng mathematical operations. So, sa date naman, meron date, which is, possible, January 1, 2001. Mga ganong klaseng date. Meron din date time, which is combination ng date tsaka ng time. So, medyo mas specific to. Like, January 9, 2000, 12 p.m. Ganun. May kasama na siyang date. Or may kasama na siyang time. Lang yung date time. Time naman is, yan, time lang. Possible, 7:56 a.m. Mga ganong klaseng information. Next is timestamp, which is parang date time lang rin. May date, may time, pero at the same time, nakalagay na rin kung ano yung time zone nung date na yan. Kasi yan, bawat siguro continent, magkakaiba naman yung oras na ginagamit. So, using timestamp, malalaman mo kung nasaang time zone yung oras na tinutukoy doon. So, mas specific siya. And yeah, napakarami pang data types na hindi ko madidiscuss. Pero, balikan lang natin yung kaninang table, yung persons table natin. So, ganito yung mga data types na ilalagay ko. So, sa name, siguro wala namang lalabas na 255 characters na name.
varchar yung ginamit ko. Sa gender, varchar din, birth date ng tao, syempre date, hindi naman natin alam kung, or commonly sa atin, hindi naman alam kung anong oras tayo pinanganak, and hindi naman ganun ka-importante yun sa system na gagawin ko. So, okay na yan. Games, ayan, may title, release date, developer genre, and price na. Tapos, ayan, title, varchar, release date, developer, varchar pa rin, genre, varchar, price, decimal. Siguro maglalagay ako ng description ng game, magiging either text or long text yon. Pero yun, later na natin siya i-improve. So, paano ba tayo nagsistore ng data sa database? Nagsistore tayo ng data using SQL queries. And sa SQL queries na yun, ganito siya, sinusulat. So, insert statement, yung tawag dito. Ganito yung syntax niya. Insert into. So, kailangan yung tandaan yung words na yan or yung mga keywords na yan. After ng insert into, kailangan mo ilagay kung ano yung pangalan ng table kung saan ka maglalagay ng information. So, sa atin, sa person's table, so yan yung nakalagay dito. Next, values. Space. Open and close parenthesis, tas ito na, comma-separated value ng mga isa-store nating information. So dito, Jeco 2001, 0101, and mail. So naka-arrange to, or yung pagkakasunod-sunod dyan is based sa kung ano yung pagkakasunod-sunod ng columns. So by name, birth date, and gender, ganun siya masastore dito. Pag in-execute natin siya. If magdadagdag naman ako, ayun, same lang rin naman. And once na pinalitan ko yung data na nakalagay dito sa values, in-execute ko siya, papasok na siya. Ayan. So, ganyan lang mag-store ng data. And, paano naman tayo magre-retrieve ng data sa database? So, gumagamit tayo ng select statements. And sa select statements, ganito yung syntax niya. Select, space, kung ano yung columns na kailangan natin kunin. And this time, asterisk yung ginamit. Meaning ng asterisk is lahat. All or lahat ng columns gusto kong kunin. So, kinuha ko yung name, yung birth date, and yung gender. Next, from, space, persons. And, ayun yung table name kung saan natin gustong kunin information. So, this time, ito yung mariretrieve natin kung ano yung information ng lahat ng data na nasa persons. So, pwede rin tayo maging specific sa kung anong columns lang yung gusto natin kunin. For example, name and birth date lang yung gusto kong kunin. Yeah, ganito siya mag-work. Kung name and gender lang yung gusto kong kunin, ganito ko siya isusulat. Pwede rin natin i-filter, like kung yung female lang yung gusto kong kunin, yan, gagamit tayo ng where clause or ng pang-filter. So, this time, since si Jeco, hindi naman female yan, hindi naman equal sa female yung gender niya, hindi siya masasama sa mare-retrieve natin. So, ito lang yung makukuha nating information. Next, ito naman yung sa update. So, sa update, for example, balik lang ako. Ito yung table natin. Ito yung syntax ng update. Update, space yung table name, set, space, kung ano man yung column na gusto kong palitan, is equal to, tas kung ano yung value. Where, so filtering din to, parang ini-specify ko lang dito sino ba yung gusto kong palitan. So dito, yung may name na Jeco, siya yung gusto kong palitan. So hinighlight ko lang siya dito and ano ba yung papalit ko sa kanya? Ayan, itong nasa set na clause. So name is equal to Jeco Reds. Napalitan na kung ano yung name niya. Ganun siya nag-work. And yeah, huwag niyong gagawin to. Update person set name is equal to Jeco Reds. So ito, wala akong ginamit na where clause. So, lahat yan mapapalitan. Iniiwasan natin mangyari yan sa real life. So, paano naman tayo nagde-delete ng data? Using delete query. Delete from space, table name ulit. Tapos, may filtering din tayo using where clause, where name is equal to flyro. So, siya yun. Ito yung row na tinutukoy dyan. And, yeah, once in-execute ko siya, mawawala na siya sa list. Pero huwag niyong gagawin to. Ayan, delete from persons. Kasi, mabubura lahat ng data. So, ganun lang nag-work yung database. Medyo mas efficient siya gamitin compared sa filing cabinet kasi mas madaling maghanap ng information sa kanya, mas madaling palitan information. And,
Siguro hindi ko na-discuss lahat ng features niya. Madadaanan natin 'yan sa mga susunod na tutorials. For now, okay na 'yan and see you in the next tutorial.